Good morning, purihin ang Panginoon at tayo ay hindi niya pinababayaan. Ang ating Tatay sa Langit ay patuloy na nagpo-provide ng ating pangangailangan, lalo na ngayong panahon ng crisis. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Nandyan din ang ating Panginoong Hesus na patuloy na nagmamahal sa atin. Ang Kanyang biyaya at pag-ibig ay walang makapapantay. At syempre, yung gabay ng Banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na sa atin ay tumutulong para magkaroon tayo ng kalakasan. Hallelujah! At palakpakan muna natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At ngayon ay patuloy po nating pag-uusapan yung mga sulat ng Panginoong Hesus sa iba't ibang mga churches. 7 churches sa Book of Revelation. O ang mga naging topic natin noong nakaraan ay umabot na po tayo sa 5 churches at ngayon ay pang-anim yung ating pag-uusapan. Pero bago tayo magtuloy, ay reviewin muna natin yung ating mga napag-aralan. Una yung ang tanong na dapat nating pag-isipan ngayon ay kung anong klaseng Kristiyano tayo magmula nung mapag-aralan natin ito. Dahil bawat church na sinulatan ng Panginoon ay nagpapakita ng masasalamin natin yung ating mga sarili. Kaya nga dapat na-diagnose na natin yung ating buhay Kristiyano at dapat nagkakaroon na rin tayo ng mga pagbabago sa ating buhay. Halimbawa, yung sulat ni Jesus sa church ng Efeso, ang church ng Efeso na ito'y nagpapakita ng isang Kristiyanong bagamat alam niya yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, namumuhay siya sa masama, ay nanlalamig naman yung pag-ibig kay Kristo. Ganyan ba tayo? At sumunod naman yung church ng Smyrna. Ito naman ay nagpapakita ng buhay Kristiyano na nasa matinding pag-uusig, pero naghihirap yung kalooban niya doon sa kanyang dinadala sa pag-uusig, pero nananatiling mayaman pa rin yung buhay espiritual, hindi nanghihina, nag-aalab pa rin. Tapos yung church ng Pergamo, ito naman ay isang Kristiyano na nananampalataya sa Panginoong Hesus, yung kanyang mga aral sinusunod, pero sa isang banda ay ginagawa din niya yung mga aral ng sanlibutan. So kaya doble cara, dalawang mukha. Ganyan ba tayo? At yung isa ay yung sulat ni Jesus sa church ng Sardis, na nagpapakita ng pagiging buhay, active na active, pero spiritually patay na dahil ang kanyang puso ay malayo na sa Panginoon. At yung isa pa nga doon ay yung church ng Tiatira. Ang church ng Tiatira ay ito yung mga Kristiyanong nakikipagkompromiso sa sanlibutan para lang makuha nila yung kanilang gusto, yung pabor. I-give up nila yung isang bagay sa pananampalataya nila para lang makuha nila yung gusto nilang abutin sa buhay. So itong mga church na ito ay naglalarawan ng ating mga buhay. Kaya I'm praying na sa pagdaan ng ating pag-aaral, ngayon abot na tayo sa ika-6, ay nakita na natin yung ating mga sarili. Yun ang purpose kung bakit natin pinag-aaralan ito. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay ang church ng Philadelphia. So, mababasa natin yan sa Pahayag, chapter 3, verses 17 to 13. Kaya, buksan po natin ang ating mga Biblia, i-ready na natin yung ating mga puso at basahin natin ang salita ng Panginoon. Sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, isulat mo, ito ang mga salita niya na banal at totoo at nag-iingat ng susi ni David. Ang binubuksan niya ay walang makapagsasara at ang sinasarahan niya ay walang makapagbubukas. Nalalaman ko ang mga gawain mo. Narito, sa harapan mo ay naglagay ako ng isang bukas na pinto na walang sino mang makapagsasara. Alam kong hindi sapat ang iyong lakas. Gayunman ay iningatan mo ang aking salita at hindi mo ipinagkaila ang aking pangalan.
Padudulugin ko sa iyo at payuyo ko rin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap ng mga Hudyo upang malaman nilang iniibig kita. Yamang iningatan mo ang utos ko at matyagang nagtiis. Iingatan din kita sa panahon ng pagsubok na darating sa buong daigdig para subukin ang mga naninirahan dito. Darating ako sa lalong madaling panahon. Pag-ingatan mo ang nasa iyo upang walang makakuha sa iyong korona. Ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi ng templo ng aking Diyos at hindi siya alis doon kailanman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bumababang galing sa langit mula sa aking Diyos. Itititik ko rin sa kanya ang bago kong pangalan. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Purihin po ang Panginoon. Tayo ay saglit na manalangin. Aming Diyos, Tatay namin sa langit, kami ay muli lumalapit sa iyo na puspusin mo kami ng iyong presensya at maranasan namin ngayong umaga ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na magministeryo sa amin. Aming Diyos, buksan mo ang aming puso, ang aming pandinig, tulungan mo kami na maintindihan ang iyong mga salita. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Ang aming mga puso ay binubuksan namin at kami ay nauuhaw sa salita mo na aming pagkain ng kaluluwa. Salamat sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay ang may kunting kakayanan. Ito ay sulat ng Panginoong Jesus sa Church ng Philadelphia. Umpisahan natin doon sa beginning letter ng Panginoon na lagi niyang ina-address kung kanino niya iaabot yung sulat. So, ang verse 7 ay nagsabi na sa anghel ng iglesia sa Philadelphia isulat mo. Pinasulat ng Panginoong Jesus kay Juan yung sulat at pinarating doon sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Yung anghel dito ay messenger, hindi yung angel na nilikha ng Panginoon sa langit, kundi ito ay mensahero. Ito yung leader ng church. Ang leader ng church ang tatanggap ng sulat para ibahagi doon sa mga taong ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon na alagaan niya. So, ang Philadelphia, yung word ng Philadelphia, ang ibig sabihin nun ay brotherly love, yung pagmamahal sa kapatid. Okay? Wala tayong makikitang reklamo ang Diyos sa church ng Philadelphia. Puro mga papuri sa magaganda nilang ginawa. Walang mga pangit na binanggit ng Panginoong Jesus. Ang pagiging maayos na kalagayan ng church ay nakasalalay talaga sa leader ng church. Siya yung mag-manage kung paano magiging alive yung church. So, katulad ng Philadelphia, napanatili yung buhay ng church na ito at dahil yon sa leader nila. So, kung ang leader ay magpapatuloy na magiging tapat sa pagsunod sa Panginoong Jesus at ang gagawin lamang center ng church, ang pinaka-focus nila ay hindi mga sarili nila kundi si Lord, patuloy na magiging buhay at masigla yung church. Kung yung leader ay patuloy na mag-aaral, ipapamuhay niya yung salita ng Panginoong Jesus, laging mananalangin, patuloy na magtuturo ng salita ng Diyos, mangangaral, tapos yung mga believers patuloy niyang papayuhan, i-encourage sa mamuhay para kay Kristo, mag-aral ng salita ng Diyos, tapos laging manalangin, mag-share ng gospel, mag-win ng kaluluwa, mag-disciple, yung church na yon ay magiging buhay, alive, magiging faithful sa Panginoon, tulad ng church ng Philadelphia. Kaya nga, nakasalalay sa leader ng church, kailangan mapanatili yung focus ng church kay Kristo at huwag baliwalain yung focus sa Panginoon, okay? Para huwag mawala ng buhay. So ito yung dahilan kung bakit sa leader ina-address ng Panginoon lagi yung sulat niya.
And then, itinuloy niya yung pinasulat kay Juan, ang sabi doon, ito ang mga salita niya na banal at totoo at nag-iingat ng susi ni David. Pinakilala muli ng Panginoong Sus yung kanyang sarili. Bakit niya pinakilala ang sarili niya na isang banal at totoo at nag-iingat ng susi ni David? Sabi pa nga niya doon, ang binubuksan niya ay walang makapagsasara at ang sinasara niya ay walang makapagbubukas. Ano yung katangian ng Philadelphia kung bakit yun yung pakilala ng Panginoong Sus? Alam niyo kung ano? Dahil ang church ng Philadelphia ay nananatili yung kanilang tunay na pagsamba kay Jesus bilang Diyos. Yung salitang banal at totoo ay tumutukoy sa pagka-Diyos ng Panginoong Sus. Alam niyo, sa lumang tipan, ang tinatawag na Holy One of Israel ay si Yahweh. So, pinapakita ni Jesus na ang ating Ama sa langit at ang Panginoong Sus ay parehas. Parehas silang Diyos. So, ang Philadelphia ay nananatili yung kanilang pagsamba sa Panginoong Sus. Siya pa rin yung center ng kanilang buhay. Okay? Kinikilala nila si Jesus na Diyos. Naniniwala sila na si Jesus ay banal. Banal means set apart. Inihiwalay. Different from all other beings. Completely and totally set apart. Talagang yun yung ibig sabihin ng banal. Okay? O nananatili yung pagtitiwala nila sa Panginoon. So kaya kung atin po itong ipapamuhay, ang ibig lang sabihin nito ay tayo mga anak ng Diyos. Kahit anong dumating na krisis sa buhay natin, hindi dapat nawawala yung pagsamba. Nananatili yon. Alam niyo, nakakalungkot lang na nung itigil yung pagsamba tuwing linggo, yung pagpunta sa church, maraming Kristiyano tumigil din sa pagsamba. Ang pagsamba natin, kahit na mag-utos ang gobyerno na itigil yung sama-samang pagsamba, kahit na iutos ng gobyerno natin na bawal na ang pagtatayo ng mga simbahan, hindi naman tayo mahadlangan kasi hindi naman nakabata yung ating pagsamba sa church building. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu, pwede siyang sambahin kahit saan dahil siya Espiritu. Kaya dapat kahit na may COVID-19, itinigil yung pagsasama-sama pagsamba. Tuloy-tuloy pa rin dapat yung pagsamba natin. Nakakalungkot lang, may mga Kristiyano na nung wala nang pagsamba sa church, hindi na rin sumisimba. Wala na yung pagsamba. Pwede mong gawin yan sa inyong pamilya, yung pagsamba na yan, sama-sama ng pagsamba. Kaya itong COVID-19 crisis na ito, itong pandemic na ito, marami ang lumabas yung tunay na buhay Kristiyano nila. Na ang pagsamba nila sa Diyos nakaasa lang tuwing linggo. Hindi sila marunong sumamba sa Diyos nang sila lang. Ang pagsamba po natin ay dapat katulad ng sa church ng Philadelphia. Kung alam mo ang Diyos, ang Panginoong Sus ay Diyos, hindi titigil ang pagsamba natin sa Kanya. Saan man tayo dalhin? Kahit ipasara pa ang lahat ng simbahan, mananatili ang pagsamba natin sa Panginoon. So kaya sa atin ngayong umaga, nanonood ngayon, ayusin na natin ating buhay. Kung biruin mo, 2 buwan tayong hindi nagkaroon ng mass gathering sa church, worship service, 2 buwan ding di sumamba. Anong klaseng Kristiyano yun? Di po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Now, sinabi din ni Lord na hindi lang siya banal at totoo, siya din yung nag-iingat ng susi ni David. Ito pang matindi rito. Hawak ng Panginoong Sus kung sino yung papasok sa langit at kung sino yung hindi. Ibig sabihin ng hawak yung susi ni David, ito'y ginamit kasi sa lumang tipan sa aklat ni Isaias, chapter 22, verse 22, na nakasulat doon, ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksan ay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipipinit niya. Kasi nung panahon ni Haring Ezekias, meron siyang ginawang city administrator, yung administrator niya ng palasyo niya, ang pangalan si Eliakim. Itong si Eliakim ay binigyan ni Haring Ezekias ng authority na siyang may authority kung sino lang pwedeng makipag-usap kay Ezekias. Kay Haring Ezekias. So, inalintulad ito ni Isaias doon, nung isulat niya yung Isaias 22 verse 22. At ang Panginoong Sus, binanggit din niya sa pahayag. Ibig sabihin, ang Panginoong Sus lamang ang merong authority na kung sino yung pwedeng pumasok sa langit. So ngayon, katulad nito,
kung ang buhay natin ay lalayo tayo sa Panginoong Hesus dahil sarado yung mga simbahan, na baka hindi ka makapasok dahil si Lord ang may authority niyan. Kaya kailangan manatili pa rin yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Okay? So kaya ang church o Kristiyano na si Jesus ang sentro ng kanyang buhay ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Tandaan natin si Jesus lamang. Sabi nga sa 2 Timoteo chapter 2 verse 5, iisa ang Diyos at iisa, take note, iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong ito ay si Kristo Jesus. Siya lang ang merong authority na mamagitan between us and God. Hallelujah. Kaya kung ilalayo mo ang buhay mo kay Jesus, mapapahamak ka. Kaya dapat may crisis na ganito, mas lalo tayo napapalapit, hindi napapalayo. Ano naman yung ikinatutuhan ng Panginoon Jesus sa Church ng Philadelphia? Sabi niya doon sa verse 8, nalalaman ko ang mga gawain mo. Ulitin ko ulit, katulad ng aking mga sinabi, ang Panginoong Jesus ay hindi mo mapaglilihiman. Alam niya ang lahat. Nababatid niya lahat. At tulad sa Church ng Philadelphia, nalalaman ng Panginoong Jesus ang gawain ng Church ng Philadelphia. Sabi niya doon, narito sa harapan mo ay naglagay ako ng isang bukas na pinto na walang sino mang makapagsasara. Alam kong hindi sapat ang iyong lakas, gayon man ay iningatan mo aking salita at hindi mo ipinagkaila ang aking pangalan. Ano yung nakakatuwa sa church ng Philadelphia, which is paborito ko rin ito. Ang sabi niya, kokonti ang lakas, kokonti ang kakayanan. Sabi doon sa church ng Philadelphia, pero maraming nagagawa. Wow, nakakatuwa naman yon. Kokonti ang kakayanan, pero maraming nagagawa. Nagpapatuloy, di ba? Kumikilos. So kung titignan natin, yung ang pinakaibig sabihin ni Lord, nagpapatuloy sila doon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa gwiwi ng kaluluwa, evangelism. Hindi sila napigilan doon sa kalagayan nila na konti lang yung lakas nila. No? Dahil nakita ni Lord yung kanilang pagpupursige na kahit konti lang yung lakas nila at kay Jesus, malamang kay Jesus sila nakatingin. Binuksan ni Lord yung pintuan para sa kanila. Kaya ito pang maganda rito mga kapatid ko. Kapag binuksan ni Lord ang isang pintuan, walang makapagsasara. Kaya tira ng tira, bira ng bira dapat. Yung iba, binuksan na nga ni Lord yung pintuan, ayaw namang kumilos, ayaw gumawa. Mayroon namang magagawa, malaki yung kakayanan. Halimbawa, pwedeng may finances naman, may pera naman. Tapos, may pinag-aralan, nakakaintindi na maraming bagay, pero nakakalungkot, may mga Kristiyano na kahit nasa kanila na yung kakayanan nila, di kumikilos, di gumagawa. Pero ito, Church ng Philadelphia, kaya puring-puri ng Panginoon ang Church ng Philadelphia dahil walang gaanong kakayanan. Di na binanggit kung ano yung kukunting lakas na yan, pero ibig sabihin, maliit lang, sabihin natin gano'n, pero marami silang nagagawa para sa Panginoon. Hallelujah. Focus. Talagang focus sila sa Great Commission. Hindi sila nasa sidetrack sa iba't ibang mga gawain. Kung ano yung mission ni Lord, yun din ang mission nila nananatili. Diba? Sabi sa Lucas chapter 19 verse 10, ang mission ni Lord ay hanapin at iligtas ang mga naligaw. So, ganun din yung ginagawa nila. Hindi sila nasa sidetrack na ibang mga gawain. Ano ba yung nakakatuwa sa kanila? Sabi ni Lord, sumusunod sila sa turo ng Panginoong Hesus. Iningatan mo ang aking salita. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Nakakatuwa namang marinig kay Lord yung mga ganong commendation, di ba? So, ang pagsunod natin sa salita ni Jesus, sa aral ni Jesus, ay palatandaan na tayo tunay na alagad niya. Pag di tayo marunong sumunod, palatandaan yun na peke. Lagi pong nakikita yan sa gawa. Ano ba yung sinabi ng Panginoong Hesus? Hindi rin nila ipinagkaila ang pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, hindi nila ikinahiya si Lord. Kahit na may mga tao na maaaring ng panahon na yun, pinagtatawanan sila kasi kukunti lang naman mga Kristiyano noon, hindi katulad ngayon. Hindi nila ipinagkaila ang Panginoon Jesus. Hindi nila dinilay na natili yung kanilang pananampalataya. Si Jesus pa rin yung kanilang tinataas, wala na iba. Kahit pagtawanan ng mundo, natili pa rin sa Panginoon. So, yun yung Church ng Philadelphia. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, binanggit dito sa verse 9, merong dalawang dakilang pag-asa na binanggit si Lord. Pakinggan niyo po ito dahil
may kinalaman po ito sa mangyayari sa future, sa hinaharap. Sa verse 9, ang sabi niya doon, "Padudulugin ko sa iyo at payuyo ko rin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap ng mga Hudyo upang malaman nilang iniibig kita." Well, yung mga tao na si Jesus Christ ang nanatiling center ng kanilang puso ay binanggit ng Panginoong Hesus na darating ang panahon, ay sila ay i-vindicate ni Lord. Sabi niya, darating panahon, payuyo ko rin niya, maging yung mga pangkat ni Satanas. Ito yung mga Hudyo ng panahon nila, tulad sa church sa Smyrna, kung natatandaan ninyo, na umuusig sa mga mananampalataya. Pero sa paningin ng Diyos, hindi sila mga tunay na Hudyo. Kasi ang tunay na Hudyo sa bagong tipan ay yung mga nanampalataya sa Panginoong Hesus. They are the true Jews. Ngayon, may dalawang pag-asa na binanggit doon. Una, patutunayan ni Lord sa mga umuusig sa mga mananampalataya. Sabihin mo sa katabi mo, patutunayan ni Lord. Yan. Kapag tayo inusig, manatili lang tayo tapat sa Panginoon at patutunayan niya sa harapan ng mga tao na mahal tayo ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Payuyo ko rin niya talaga sa harapan. Sa harapan mo, sabing ganon. Sa mga mananampalataya, makikita natin. Ipapakita ni Lord na pagmamahal niya ay nasa atin. Tapos, ito pa yung pangalawang pag-asa. Iingatan tayo ng Panginoon sa panahon ng pagsubok na darating sa buong daigdig. May mangyayaring, doon sa verse 10, merong mangyayaring matinding, malaking paghihirap, matinding paghihirap na daranasin ng buong mundo. Kaya nga ang banggit niya doon, iingatan kita sa panahon ng pagsubok na darating sa buong daigdig. Okay? Tumutukoy ito doon sa matinding paghihirap o pagdurusa sa pagbabalik ng Panginoon. So sa English, tawag dito the Great Tribulation. Bakit gagawin ng Diyos yun? Gagawin ito ng Diyos para sa mga tao, yung mga taong hindi kumikilala sa Kanya, yung mga taong sumusuway sa Kanya, yung mga nagre-rebelde, susubukin niya. Bibigyan niya ng matinding paghihirap. Kaya nga yung word na binanggit, para subukin ang mga naninirahan dito. Ang Book of Revelation, yung mga naninirahan sa mundo, tumutukoy yun sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Tandaan niyo yung sinabi ni Jesus sa Matthew 24:21. Sabi doon, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapigatian, hindi pa nararanasan mula ng likain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kailanman. Grabe, ito yung may parating na ganito. Matinding kapigatian. Paparanas ng Diyos sa mga taong hindi kumilala sa Kanya. So, itong malaking kapigatian ito, kung gusto nyo maintindihan maigi, basahin nyo yung Pahayag chapter 6 hanggang chapter 19. I-describe ni Juan doon kung gaano katindi yung paghihirap na ito. Dalawa yung binabanggit ng mga scholars yan. Dahil hati yung kanilang opinion kung ano ang klase ng pag-iingat na gagawin ng Diyos doon sa mga nananampalataya sa Kanya. Dalawa yon. Una, ang sabi ng isang scholar ay pag dumating na yung matinding paghihirap na ito, yung mga anak ng Diyos, yung mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus, iingatan niya, ibig sabihin, kahit nandun sila sa gitna ng matinding paghihirap na yon, hindi nila mararanasan yung epekto ng hirap. Tulad ng ginawa ng Diyos nung parusahan niya yung bansang Egypt. Nagpadala siya ng napakaraming salot at parusa, pero hindi nakaranas ang Ehipto ng epekto ng parusa na yon. Nung yung tatlong kabataan, si Mesak, Sadrak at Abednego, ay pinarusahan ni Haring Nabucodonosor na itapon sa naglalagablab na pugon. Itinapon sila doon. Hindi man lang sila napasok, hindi sila nag-amoy usok man lang, pero yung naghagis sa kanila sa pugon, namatay. Hindi sila At ito pa, si Daniel, nung ihagis si Daniel sa kulungan ng mga leon, hindi man lang siya kinagat, hindi rin siya sinaktan ng mga leon. Pero yung mga gumawa sa kanya ng malisyosong pagbibintang,
inihagis doon, hindi pa sabi ng Biblia, hindi pa sumasayad doon sa lupa yung alampaa. Sinakman na sila nung leon. So, pwedeng ganun yung gawin ng Diyos. Yun yung unang sinasabi ng mga Bible scholar na pwedeng dumating yung matinding paghihirap pero ingatan tayo ni Lord. Di tayo pababayaan. Ang pangalawa ay yung bago dumating yung matinding paghihirap, iingatan tayo ni Lord sa pamagitan ng pagkuha sa atin. Rapture. Irarapture tayo muna ng Diyos, lahat ng mga believers, para hindi natin maranasan yung pagbubuhos niya na napakatinding kahirapan at pagdurusa sa mga tao. Alin man doon sa dalawa, ang mahalaga, iingatan tayo ni Lord. Dumaan man tayo doon sa matinding paghihirap tayo, ingatan tayo ni Lord. Or kunin kaagad tayo, ang mahalaga, iingatan tayo ng Panginoon. At ang pinakamahalaga din ay kasama ka. Pag hindi ka nagtino ngayon, hindi mo inayos ang iyong buhay, hindi ka makakasama, kapatid. Hallelujah. Now, ano yung payo ng Panginoong Jesus sa Church ng Philadelphia? Sabi niya doon, darating ako sa lalong madaling panahon. Sa verse 11, tumutukoy ito sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga, ibig sabihin yung ikalawang pagbabalik niya, kaya niya sinabing lalong madaling panahon, ang sinasabi niya ay walang nakakaalam kung kailan darating. Kaya kailangan mag-ingat at maging handa. Okay? Kaya nga sabi niya doon, pag-ingatan mo ang nasa iyo upang walang makakuha sa iyong corona. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Yung corona dito ay tumutukoy sa eternal life. May buhay na walang hanggan ka na, pag-ingatan mo yan, kapatid. So ano yung pangako ng Diyos sa magtatagumpay? Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong haligi ng templo ng aking Diyos. Di siya aalis doon kailanman. Iukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lusod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bumababang galing sa langit mula sa aking Diyos. Ititik ko rin sa kanya ang bago kong pangalan. Pag tayo po ay nanatiling tapat kay Lord, doon sa haligi ng templo ng Diyos, gagawin tayong haligi ng templo ng Diyos. Ang magtatagumpay ay sinabi ng Panginoong Diyos na magiging haligi sa templo ng Diyos. Actually, pag binasa po natin yung pahayag, chapter 21, verse 22, ang templo sa future, sa hinaharap, ay mismo ang Diyos at ang kordero na pinaka-templo. Kaya ibig sabihin, pag nagtagumpay tayo, hindi na tayo kailanman mawawalay pa sa Diyos. Kailanman. At isa pa doon, iuukit sa kanya yung pangalan ng aking Diyos. Ibig sabihin, kasi alam naman natin kapag yung pangalan inilagay, iuukit yung pangalan, ay ibig sabihin nun ay ikaw ay pag-aari. Palatandaan yun na pag-aari ka ng isang tao. Kung ikaw ay may tatak tulad halimbawa ng baka, tinatakan, pag-aari niya yun. Walang pwedeng kumuha. At tayo naman, pag inuukit ng Diyos yung pangalan niya sa atin, pagpapakita yun na pag-aari tayo ng Diyos at iingatan tayo ng Diyos. Alam niyo, sa Biblia, ang halimaw, yung beast, sa Pahayag chapter 13 verse 17, naglagay din ng tatak. Yung lahat na may tatak ng 666, ang sabi doon, pag wala kang tatak, di ka makakabili, di ka rin pwedeng magbili. So, ang ibig sabihin nun, tinatakan din ng halimaw kung sino yung kanya. Kaya, huwag tayong magpapadaya sa gagawin ng kaaway. Ang mahalaga dito, dapat magtagumpay ka. Mapanatili mo yung katapatan mo sa Panginoon para yung ownership ng Diyos sa iyo ay hindi mawala. Ano pa yung sinabi doon? Doon sa Pahayag 14 verse 1, dumating yung panahon, ang sabi doon, tumingin ako at naroon ng kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, kasama ng ang 144,000. Tignan niyo, nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. So, ibig sabihin, talagang yung paglalagay ng pangalan ay pagpapakita ng ownership ng Panginoon. Eh, yung isa naman, iuukit ko sa kanya ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos. It talks about naman doon sa pagiging citizen natin ng langit. Okay? Yan po yun, mga kapatid. So, kung magtatagumpay po tayo, hallelujah, hallelujah, purihin ang Panginoon. Now, panghuli, ano ba yung dapat natin gawin upang maingatan yung ating buhay pananampalataya habang iniintay natin si Lord? Yun yung mahalaga Kung tayo nanatili na kay Lord, nagpapatuloy, dapat magawan mo ng paraan yung sarili mo, maingatan. Hindi yung paminsan-minsan na lang, bumabalik ka doon sa
gawain ng mundo, eh kung matiyempuhan ka na nung ikaw ay matukso sa kasalanan na yun, nagtuloy-tuloy ka na at biglang dumating si Lord. Kaya sabi ni Lord, darating siya sa lalong madaling panahon. Kaya dapat maging maingat tayo. Ano yung dapat natin gawin? Tandaan natin yung salitang ingat. Sabi mo nga sa katabi mo, ingat. Ayan, ingat. Letter I. Ito ang una natin gawin. Iwasan ang pagkahumaling sa mga makasanlimutang bagay. Iwasan, kapatid, hindi sunggaban. Umiwas tayo doon sa mga gawaing makasanlibutan. Huwag nating hayaan na alam mo nang mapanganib, wala kang ginagawang paraan para makaiwas dyan o makalayo. So dapat ay iwasan mo yung mga bagay na magdudulot sa'yo para mahumaling ka ulit sa libutang yan. Alam naman natin, dyan tayo galing noon. Minsan kapag natikman mo, gusto mabalik-balikan mo na naman. Kaya dapat nag-i-effort tayo na makaiwas. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, iwasan, hindi sunggaban. Okay? Letter N. Dapat ay N, nasa puso si Jesus at hindi nasa nguso o hindi sa salita lang. Ang pananampalataya ay inilalagay sa puso, hindi yung puro daldal. Dapat nakikita sa buhay yung ating pananampalataya. Hindi mo maiingatan ang buhay mo kung ang pananampalataya mo kay Lord hanggang isip lang. Kung ang pananampalataya mo kay Lord hanggang salita lang. Ang pananampalataya sa Panginoong Jesus ay inilalagay sa puso, nasa puso. Okay? Pwede ba sabihin mo ulit sa katabi mo, nasa puso. Okay? Letter G. Gawing buhay ang pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan at pagdi-disciple. Kailangan maging buhay mo yung pag-share ng gospel. Dahil kung nasa puso mo si Lord, umiiwas ka nga sa kasalanan, wala ka namang ginagawa, mauuwi ka rin sa pagkabagot balang araw. Kapag walang ginagawa, parang katawan din yan eh. Kapag ang katawan mo ay healthy, pero wala namang ginagawa exercise, hindi kumikilos, hindi gumagawa, lagi lang nakaupo, bandang huli magkakasakit yan. Ganon din yung buhay spiritual. Kung alam mo, punong-puno ka ng karunungan mula sa salita ng Diyos, pero wala ka namang pinaggagamitan yan dahil hindi ka kumikilos, hindi ka nagsishare ng mabuting balita, hindi mo lifestyle yun, upo ka lang, simba, uwi, upo, walang mangyayari. So kaya kailangan gawin mong buhay, gawin mong lifestyle, yung dalawang bagay na pagbabahagi ng salita ng Diyos at pagdi-disciple. Okay? So letter A. Alamin lagi at huwag suwayin ang kalooban ng Diyos. Dapat ay huwag tayong sugod na sugod. Dapat alamin muna natin kung ano yung kalooban ng Diyos bago tayo gumawa. Parang isang bagay dyan, yung katulad sa buhay ni David. Lagi siyang sumasangguni muna sa Panginoon bago niya gawin ang ilang mga bagay. At kapag naman nalaman natin yung kalooban ng Diyos, dapat huwag naman tayo sumuhay, kundi sundin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Minsan kasi kahit na alam na natin yung kalooban ng Diyos, tapos hindi naman sumasang-ayon yung kagustuhan natin, sinusuway naman natin. Ayun. Tapos, letter T. Ibig sabihin, tapat na maglingkod sa Diyos ng buong puso. O kahit na bumagyo, o magkaroon man ng mga problema sa buhay, suliranin, hirap sa buhay, ay hindi pa rin tumitigil sa paglilingkod sa Diyos. Hindi naglalaylo, nagpapatuloy. Ibig sabihin, tapat na maglilingkod sa Panginoon buong puso. Ayan. Kaya dapat ingat tayo sa ating buhay Kristiyano. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago tayo magwakas sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon, awitin mo natin ang kanta na ito na may pagpupuri sa Panginoon.
lahat ng pagsambat, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na inumin kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong mga tulong, protection sa amin. Di mo kami pinababayaan, lagi kang nandyan. At ngayon, tulungan mo kami maging katulad ng Church ng Philadelphia na hindi nalilimitahan sa konting kakayanan, pagkos ang tinitignan nila ay ang kakayanan mo. Tulungan mo na maging ganun yung aming mindset, Panginoon. Sa mga nakikinig ngayong umaga, Lord, tulungan mo sila na mabago yung isip na lahat ng bagay ay magagawa nila para sa iyo, para sa career mo, dahil kasama ka nila. Tanggalin mo yung mga pandaraya ng kaaway na itinanim sa aming mga isip na nagsasabing hanggang dito lang kami, wala kayong magagawa. Kami ay nasa sulok lang na bahagi ng mundo, wala kayong magagawa. Lord, alisin mo po yun at ipakita mo sa amin na kapag kasama ka namin, ang lahat ay posible at merong himala, may makapangyarihan na kasama namin. Basta gagawin lang namin yan para sa iyo, Lord. Hallelujah. Salamat po sa umaga at kapagpalain mo lahat na naririto sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. So, mga kapatid ko sa Panginoon, ulitin ko po na itong kasalukuyan nating sitwasyon ay ayon doon sa mga eksperto at kung hindi makakagawa kung hindi magkakaroon ng himala, ay aabot po ang development ng vaccine o bakuna ng 1.5 taon. So kaya sa loob ng 1.5 taon, mga kapatid, ito ang magiging buhay natin. Hindi tayo pwedeng maglapit-lapit at hindi rin tayo pwedeng magbiyahe ng malalayo at pasyalan yung ating mga mahal sa buhay, mga gano'n na magbakasyon. Hindi, ito talaga muna ang buhay natin hanggat walang bakuna. Hindi po dahil tayo ay pinalabas na, nagluwag na, hindi ibig sabihin wala nang COVID-19. Kaya lang tayo pinalabas para magtuloy-tuloy po yung ekonomiya ng ating bansa at hindi bumagsak. Hindi po ibig sabihin safe na. Hanggat walang bakuna, hindi pa safe. So, anong ba yung ating dapat gawin? Pinapaalala ko po, 3 lang naman po yun. Una, dapat ay tuloy-tuloy po tayo doon sa ating family altar. Ito yung araw-araw na pagpipray ng bawat pamilya. Yun yung pinaka-prayer meeting ng ating church. Pangalawa, yung ating family cell group. Ang gawin po natin, makatapos nating makinig ng message na ito, ituloy na natin sa cell group. So yung mga galing naman ng church, pag uwi nila, gather yung family at mag-cell group sila. At ang pangatlo ay yung family worship service. So sa tahanan ninyo, panoorin yung video at sumamba kayo sa Panginoon kung hindi kayo makapunta sa church. Kasi may limit lang yung pwedeng pumunta. At
kapag naman napunta kayo sa church, di at least nagawa po ninyo yung pagsambahin. Tatlo lang po yun mga kapatid ko. Okay? So ituloy-tuloy po natin yun at pinakamahalagang paalala dahil isa't kalahating taon na ganito ang ating buhay, dumiskarte po tayo, magtanim, mag-ipon, at huwag gastos ng gastos. Hallelujah. Magpalain po tayo ng Panginoon. At yun pong ating group chat sa Messenger. Patuloy po kayo mag-send ng journal nyo, devotion. Tapos mag-react, mag-like kayo doon. At meron din tayong Facebook page. Like and share, invite para maraming makapakinig, maraming makaabot na salita ng Diyos sa mga tao, sa mga kaibigan nyo, at malay nyo sa pamamagitan yan ay makakilala rin sila sa Panginoon. Hallelujah. Yun lang po mga kapatid ko sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos. Sumaatin po ang ating Diyos Ama na nag-iingat sa atin, ang pag-ibig ng Panginoong Sus at ang gabay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. God bless you all.